Ngayon po ay anong oras na ba? Past 10. Past 10. At Sabado, it's March 9. March 9. March 9 na po ngayon at Sabado. Oh, si tatay sinisipag. Alain mo yun. Past 10 po at ako po ay mag-aanak sa kasal. Pero ang kasal naman ay hindi naman sa pari. Si Mayor po ang magkakasal at dito lang sa bahay gaganapin. Kaya ang kasal ay alas 11, kaya medyo ganito lang ako si tatay nga kanina pa inip na inip. Hoy, ano oras na? Ganyan yan eh. Ayaw niya ng magiging cost of delay. Ayun. Ngayon ako naman ay wala, lalakad lang ako papunta doon. Parang a-attend lang ng birthday, parang ganun lang. Kasi yung regalo ko, dinala ko na kaninang umaga doon para wala akong bitbit pagpunta doon ngayon. At abangan, titingnan natin kung paano. Makikita nyo, nakita ko na kanina kung anong itsura noong venue. Kasi sa kanila lang, sa compound lang nila gagawin ng kasal. Papakita ko sa inyo mamaya. Maya konti, aga pa eh. Mamaya ako konti pupunta. Basta, ako'y natutuwa kasi ang buko ay natutuwa. Oh my God! Sana all. Nadiretso ang buko, oh. Diba? Ganyan, matino yan pag bago plancha. Okay, babalik ako mamaya. Si tatay. Ang sipag. Kalain mo yun. Yan ah. 10:25 na. At ako ay pupunta na doon. Kasya ba? Kasya? Yan si tatay ay naglalakad-lakad dito. Kasi araw ng pagkuha ng basura. Kaya dito na ako. Araw ng pagkuha ng basura dito. O diba? Mag-aanak yan sa kasal ha. Pero eto, naglalakad at parang a-attend ang birthday party. Kasi andyan lang naman yung bahay. Hindi kasi dumating yung sundo ko na karuwahe. Galing ah. Wow naman. Wow. Wow. Wait lang ha. At baka may music. Wait.
Ito ako sa likod bahay. Dito sila nagluluto, oh. Ayun, oh, nagluluto sila ng kare-kare. At andita ay super busy. Dito sila nag-ano, ayun ang venue, ayun ang venue ng kasalan. Tapos dito lang sila sa likod nagluluto. At eto na pala yung likod nila open. Tapos meron pa ditong meron pang ay eto yung ano ba to? Sinaing? Sinaing ba to? Ano? Ano man tawag doon? Para may apoy pa. Balenciana, para may apoy pa. Hindi ba magtututong yan? Oo nga. Awatin mo ang ano. Baka masunog. Oy, wait, sayang ako. Baka masundot ako. Ayoko nang masundot. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kumusta ba, Ninong? Pogi eh. Dala na ba yung kuwan? Dala na sa sundot. Dala na sa sundot. Wala palang ulog. Talaga. Dala eh. Dito pala may sundutan. Oh. Oops, nahulog. Hindi. Yan si Joey Mark. Gandang tanghali po, Kap. Magandang tanghali naman. Naku ha, parang totoong totoo ha. Yari na. Makapa. Ito na ang ikakasal, oh. Ayan. Ayun ang asawa. At yun na ang magkakasal. Si Bradmando. Mga ating mga kausok. Ito si Konsehal Doming, isa sa ninong. At ito si Jenna, pamangkin din sa pinsan. Siya ang isa sa ninong. At I don't know pa kung sino pa. Wait ha. Nag-umpisa na ang kasal. Naka-set up na lahat. Ayun ang parents ng lalaki. Ayun doon naman ang parents ng babae doon sa dulo. At ito yung mga ninong and ninang. Ayun si Konsehal. At si Kapitan. Okay, magsisimula na po tayo. Bago po tayo magsimula, isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Narito po tayo ngayon para sa pag-isang dibdib ni na Arvin at Jonah. Talaga bang sigurado na kayo? Sure na talaga? Okay, tanungin ko muna, nagsasama na o magsasama pa lang? Magsasama pa lang. Okay. Bago po tayo magsimula, para kina Arvin at Jonah, isang magandang biyaya matatanggap nyo ngayon dahil sabihin natin bago pa kayo tuloy nagsama, bago pa kayo bumuo ng pamilya, nakapag-desisyon kayo na mag-desisyonan o masedyuhan ang inyong pag-isang dibdib. Alam nyo ba ng pag-isang dibdib o marriage ay inisedyo na po? Tingnan niyo po sa una doon sa creation ng God. Di ba una na-create si Adan? Tapos napansin ng Panginoon Diyos na parang si Adan ay nalulungkot kaya ginawa sila makakasama, kapartner, katuwang sa buhay. Kaya kinuha si Eva sa kanyang kagilirang tadyang. Bakit kaya hindi kinuha si Eva sa buto sa ulo? Sabi nila pag buto sa ulo, baka raw maging mas matalino, maging smarte si Eva kay Adan. Aanda rin na si Adan? Bakit kaya hindi kinuha si Eva sa buto sa paa, buto sa binti? Sabi nila, pag buto sa paa, buto sa binti, baka raw maging mas malakas, maging mas matatag si Eva kay Adan. Pag nagalit si Eva, apakapakan na si Adan. Si Eva ay ginawa sa kagilirang tadyang malapit sa puso upang mahalin, kalingain at alagaan ni Eva si Adan. Kaya ikaw, Arvin Mojica Herrera. Arvin, tandaan mo ito ha? Isang Eva lang ang binigay kay Adan, hindi pa Eva-Eva. At ikaw naman yun ha? Isang Adan din lang para kay Eva. Narito kayo ngayon, nagdesisyon kayo bendisyonan na inyong pagiging mag-asawa. Siguro sa pagkakataong ito, dapat lalo nyo ipakita sa inyong mga magulang, kaya sa inyong mga ninong at ninang. Nakayin ko pa rin yung sumpahang gagawin nyo mamaya at magtatag na sinasabi.
Okay. Sabi nila, marriage is for adults only. Bakit kaya nila sinabing marriage is for adults only? Dati po yung legal age ng pag-aasawa, ang babae po 18, ang lalaki 21. Pero since 2016, nabago na po yan. Ngayon po yung legal age na ng pag-aasawa, both pareho po lalaki at babae, dapat 25 years old. Kaya po kung kayo magpapakasal ng anak, 24 pababa, di ba sabi po nila 24 medyo may edad na? Ngayon po kailangan pa ng parents consent. At ako po bilang popcorn officer din po ng munisipyo na yun, mahigpit po ako dun sa mga wala pa sa 25. Sila po yung binibigyan po talaga na yung counseling, certificate of pre-marriage and orientation counseling. Sa kaso ni na Arvin at Yona, hindi ko na kayo pinag-ano. Kasi doon, tempo yata na may mga kasal din ako, kaya hindi ko na kayo na pinakumpleto ko na requirements. Okay, okay, balikan natin yung marriage is for adults. Pag adult na raw, marunong mag-desisyon, alam na yung tama at mali, kaya nang tumayo sa sarili nila mga tao. Pahapiyawan ko lang yung salitang adult. Ano yung mga letra ng salitang adult? Yung letter A, acceptance, pagtanggap. Paano tinanggap ni Arvin si Jonah? Ganun din naman, paano tinanggap ni Jonah si Arvin? Pag tinanggap niyo isa't isa, kinakailangan tanggapin niyo ang lahat sa kanya. Okay, Arvin, Jonah, ano? Kung kagalan yung kamahalan yung tunay na magulang, dapat ganun din ang pagmamahal na iukol nyo sa inyong mga magiging biyanan. Kita nyo naman sa isang lipunan, sa isang barangay. Meron dyan po, di ba, manugang biyanan, hindi magkasundo. Napakahirap nun para sa isang magsisimula ng pamilya. Una pa lang yan tayo samahan. Magulang ng bawat isa, kapatid ng bawat isa, trabaho at kaibigan ng bawat isa, ugali at gawin ng bawat isa. Ngayon, Arvin at Jonah, tatanungin ko kayo, simpleng sagot lang. Bakit nyo ba papakasalan sa isa't isa? Yung simpleng sagot. Pagmamahal. Yan. Ito, Arvin, Jonah, tandaan nyo ha, huwag nyong titingnan yung makakasama nyo habang buhay kung ano yung nakikita mo sa kanya, kundi kung ano yung nararamdaman mo. At pag mahal mo isang tao, kaya ano pa mang ugali meron yan, kaya maganda man yan o pangit. Dahil minahal mo siya at pinakasalan mo siya, kinakailangan siya. Yan ang una. Sunod sa adult, yung letter D, discovery. Yan, pwede ba alam mo ano? Yan, malalaman ko. Okay, sabi niya, hindi pa kayo nagsasama, no? Okay, kung ilang buwan o ilang taong kayong mag-boyfriend girlfriend? Okay, almost 2 years. Ano? Saan nakakilala? Magkasama sa trabaho? Saan nakakilala? Common friend o pinsan. Okay. Tatanong pa sana ako pero dahil humarap kayo dito, nagdesisyon kayo mabendisyonan na inyong pagiging mag-asawa after almost 2 years, boyfriend, girlfriend, ano? Nakilala, mukhang kel. Masasabi niyo ba na talagang kilala niyo na ang isa't isa? Okay, pwede naman hindi sagutin. Okay. Kasi ganito yan, ano? Di ba una, yung boyfriend, girlfriend, sweet pa yan. Mag-asawa, una, ikalima, hanggang 10 taon bilang mag-asawa. Pag good boy, pag good girl pa yan. Di ba kung minsan si lalaki galing trabaho, uwi ng bahay, pagkano si misis, kasi kaso pa din babae yan. Pinaghahanda ng damit, pinagtitimpla ng kape o juice, di ba? Pag namamasyal na sa galaan, hawak-hawak palagi ni lalaki si babae, baka maiwan. Pero bakit paglipas ng ilang taon? Sabihin natin, 15, 20 years pataas bilang mag-asawa, ano? Kung minsan, eto na sitwasyon, di ba? Nauwi si lalaki ng bahay, hindi na iniintindi ni misis, hindi na pinaghahanda ng damit, hindi na pinagtitimpla ng kape o juice. Pag namamasyal, nasa galaan, di ba? Hindi na sumasabay si lalaki, pinapabaya maglakad na mag-isa si babae kasama ng anak. Sana tandaan nyo, Arvin, Jonah, ano? Kung saan man kayo tumating sa punto ng buhay nyo bilang mag-asawa, laging naroon yung pag-ibig sa puso ng bawat isa. Yung pag-ibig na yan, ang nagbuklod sa inyo at maghahabit sa inyo hanggang sa huli na inyong pagsasama bilang mag-asawa. Sabi nga nung, ano, yung kanina, yung unang kasal ko, ano? Diba sabi niya, mamahalin daw habang buhay. Naisip ko rin yung sinabi ni attorney. Parang pag sinabing mamahalin habang buhay, parang napakabigat din po ba? Pero yung sabihin yung mamahalin kita araw-araw, parang mas maganda yun. Kasi kung tumagal man, parang gano'n na rin habang buhay. Hindi masyadong mabigat. Diba? Yung sasabihin mo sa asawang mamahalin kita araw-araw. Pag sinabi kasi parang mamahalin kita habang buhay,
Parang napakabigat. Parang inaano ko doon si Aton, sabi ko nga may natutunan ko dito. Sasabihin natin sa ating kapatid, mamahalin kita araw-araw. Sunod sa adult, yung letter U, unity, magiging isa na lang kayo at tatawagin mag-asawa. Tandaan niyo yung salita mag-asawa, napakahalaga niyan. Kaya para po sa ating mga magulang, sa mga ninong at ninang, at sa mga saksing narito ngayon, ano po? Sana po tandaan niyo yung salitang mag-asawa. Kumisan po kasi yung salitang mag-asawa, basta na natin naririnig o basta natin nababanggit. Pero tandaan niyo po, napakahalaga niyan. Tignan niyo po, di ba? Mag-asawa. Pag naalis na yung mag, di ba asawa na lang, parang kulang na. Ang mga mag-asawa dumadaan sa mga pagsubok sa buhay yan, sa mga problema, sa mga tampuhan. Baka yung natirang asawa, maalis yung letter A. Anong natira? Sawa. Nangyayari sa mag-asawa yan. Kumisan po, di ba, sa tagal ng pagsasama, nakikilala ang galing ng bawat isa, may natatanggap, mayroong hindi matanggap. Lalo na kung may hinahanap kayo sa bawat isa. Arvin at Yona, ito, tandaan nyo ha. Huwag niyong hahanapin sa bawat isa kung ano yung gusto niyo. Kundi isipin niyo kung ano yung may bibigay at may pagkakalog pa sa bawat isa. Kasi pag hinanap niyo yung gusto niyo sa bawat isa tapos hindi niyo nakita, di ba nagkakaroon ng frustration? Maraming tanong, bakit? Maraming bagay yan. Kaya tatandaan niyo, huwag niyong hahanapin sa bawat isa kung ano yung gusto niyo, kundi isipin niyo kung ano yung may bibigay at may pagkakalog pa sa bawat isa. Baka kasi dumating sa punto na yung sawa, maalis pa yung letter S. Anong natin natin? Awa? Mayayari sa mag-asawa yan. Maraming dyan po, di ba? Ang garbo ng kasal, sikat ang mga ninong at ninang. Pero bakit pag-ipas na ilang taon na pagsasama, naghihiwalay din? Bakit? May natuklasan ba sila sa bawat isa? O mayroon ba sila hindi matanggap sa bawat isa? Kumisan po ano, kaya lang hindi makapaghiwalay? Naawa sa kaya tandaan nyo, napakahalaga yung salitang mag-asawa. Kasi dumating sa punto na yung awa, maalis pa yung letter A sa unahan. Anong natin? Wala. Kaya tandaan nyo, napakahalaga yung salitang mag-asawa. Okay, then, sunod sa adult, yung letter L, ito, mahalaga ito. Tandaan nyo, Arvin John, marriage is lifetime, habang buhay. Kumarap kayo dito, nagdesisyon kayo mag-bendisyonan ng inyong pagiging mag-asawa, magsusumpaan kayo mamaya, pinakailangan lang yan habang buhay. Diba sabi nga nila, till death do us part. Marami ngayong kabataan, di ba, nagsasama, bumubuo ng pamilya. Pag nag-away, ano ang gandang nasa isip? Hiwalay. Tandaan nyo, marriage is lifetime. Hindi kasabihan pa nga yung ating matatanda, di ba, na ang pag-asawa raw ay hindi parang kaning mainit na isusubo na pag napaso, basta na lang inuwa. Marriage is lifetime. At ang huli sa adult na isang mahalagang sangkap sa matagumpay na pagsasama ng mag-asawa. Yung letter T, trust. Tiwala sa isa't isa. Sana wag man lang magkaroon ng katiting na pagdududa sa isip, sa puso at sa damdamin ng bawat isa sa inyo. Kinakailangan ibigay niyo yung tunay na pagtitiwala sa bawat isa. Kaya nga po sinabi nila, marriage is for adults. Pareho naman yata may trabaho, no? May sarili na ang bahay o sa magulang pa rin mo? Magulang pa rin. Pareho may trabaho, ano? Pilitin niyo yung makapagpundar ng sariling tahanan. Diba sabi yung matatanda, maganda raw naranasan, lalo na ng mga bagong kasal, ano, ng mga bagong bubuo ng pamilya, kung paano ba yung mawala ng bigas o asin sa bahay. Para makita kung kagaano talaga katatag ang pagmamahalan ng mag-asawa. Kumisan daw po kasi, pag kumalam na ang sigmura, nakakalimutan ang puso. Eto, mga lalaki, mga babae, ano? Lalo na pag medyo spoiled, pag ito na yung hirap, pagsubok sa buhay, uwi na lang kay nanay, uwi na lang kay tatay. Hindi na pwedeng ganun. Isa na kayo ngayon, mag-asawa na kayo. Kinakailangan ipakita nyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga ninong at ninang, na kaya nyo tumayo sa sarili nyo mga kapatid. Okay? Sa pagkakataon pong ito, ano? Sayang naman po ang bihis na ating mga ninong at ninang. Hingan po natin sila ng pagbati. Ang mga po may personal kayo may papayo para kina Arvin at Jonah bilang pangalawang magulang. Okay, unahin po natin. Lahat ba yan? Ninang Carmela, live. Ay, dyan na lang po sa upuan. Ang may papayo ko lang sa inyong mag-asawa ay magsama kayo ng maluwag at huwag kayong mag-aaway, pag-usapan ng maigi. Okay, next po, Ninang Raquel.
Oh, sabi na sa'yo. Ano ko ba? Maipapayo ko lang kay Jonah at saka kay Arvin, magbigayan at tiwala lang sa isa't isa. Yun lang. Ninang Jenna, Coronel. Ang maipapayo ko lang kay Arvin at Jonah ay palagi niyong unahin ang Diyos sa inyong pagsasama. Eduardo Pentes. Akin naman, siguro, lagi lang kayong magbigayan dahil sa pagbibigayan nyo talaga namang lahat masusolusyonan nyo at magagawa nyo na. Ninang Arvin Sarda. Okay, Jay. Karel. Sabi na po siguro lahat. Ang masasabi ko na lang po ay tandaan niyo yung Bible verse na Philippians 4:3. I can do all things through Christ who strengthens me. Si Ninang Ani. Aurea. Ayan, ang masasabi ko lang sa inyo dalawa, ang pag-aasawa ay hindi laging gabi, ha? May araw din. So ibig sabihin, kung may ginhawa, kung mayroong kasing saya sa gabi, mayroong ding hirap sa umaga. Kaya yun ang paghandaan ninyo at hindi konting bagay, baka jombagan na, ha? Huwag kayong magbubuhat ng kamay sa isa't isa. Ayun, pag-usapan niyo lahat kung ano man ang maging problema. Ayun, oh. Ayun, oh. Papayuhan mo na. Maganda yan. Dapat maganda yan, ha? Laksa mo na lang. Ang masasabi ko lang sa dalawang mag-asawa, mag-unawaan, magmahalan, at laging sa Diyos at sa puso at isip. At huwag mababae. Ayan, si Ninong Kap. Mapagpala po sa ating lahat. Dito po sa atin pong kinasal. Ang maipapayo ko lang po, sa dami ng mga ninang at ninong, wala akong narinig na magandang payo. Ngayon, sana huwag niyong kakalimutan ang Panginoon at sa ganoon ay laging maganda ang inyong pagsasama. At ang isa pa, kung kayo'y may pangangailangan sa inyong mga ninong at ninang, unang-una sa akin, bilang kapitan, lumapit kayo sa akin at susolusyonan ko yung inyong problema. Magkasama tayo, lalapit tayo sa mga kanila. Nang sa ganoon, ang pangangailangan nyo ay magampanan namin lahat. Thank you. Okay, sunod po, Ninong Domingo, buhay ka. May papayo ko po ay yung pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Yan ang isang pinakamagandang susi sa inyong pagkasama. Hindi yung halimbawa, yung lalaki inalit pag-uwi, si babae magagalit agad sa kagaling. At ikaw naman lalaki, kung dati kung umuwi ka sa gabi, may binatay alas 10, ngayon may asawa naman, dapat mga alas 8 naman ang gabi. Basta yung pagbibigayan nyo at pag-unawaan, yun ang masasabi ko. Okay po, then si Ninong Emmanuel. Hindi mo sinabi kung gabi o umaga. Para kay Jonah and Arvin, nagpapayo ko sa inyo, give and take. Pagka galit yung isa, huwag sasabayan, laylo yung isa. Para yung init ng ulo, hindi nyo sasalubungin, may iwasan yung pag-aaway nyo. Yun lang. Then si Ninong Reynaldo, buhay ka. Ang masasabi ko lang ay bigayan at mahal. Sabi na ko yung iba Arlito Gonzales? Wala po. At si Hugo, Ninong Rolando. Okay. Okay, ayan. Arvin at Jonah, narinig yung sinabi ng mga ninong at ninang,
yan ay magiging gabay nyo ngayon para sa pagharap nyo sa inyong bagong buhay bilang mag-asawa. Sana tandaan nyo rin, Arvin, yun ang buhay mag-asawa, hindi araw-araw, masaya yan. Dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema, sa mga tampuhan. Sana naman kung mayroong hindi pagkakaunawa ng tampuhan, yung bago pa lang matulog, bago pa lang lumubog ang araw, pag-usapan nyo yan. Settle nyo kagad yun sa problema para pag kayo natulog, pag-isipin ang magahan, yan, kasi yan magkakatulog. Okay, Arvin, marunong maglaba, maglinis, mamlansya. Kasi ngayon po, sa pagtataguyod ng pamilya, hindi ko may ikaw lalaki, ikaw lang masusunod, o ikaw babae, ikaw masusunod. Isa na kayo ngayon, mag-asawa na kayo. Kinakailangan magkatuwang yung itataguyod yung pamilya pinapangarap nyo. Arvin, ang mga babae, 9 months na dinadala sa sinapupunan niya mga baby, dapat tayong mga asawang lalaki ang unang nakasuporta sa kanila. Nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, kumisan nga may yaya pa o may kasambahay. Pero dapat sa pagtataguyod ng pamilya, tayo mga magulang ang hands-on dyan. Sa atin naman, Arvin, mga lalaki, hindi makabawasan sa ating pagkalalaki, yung bawa ka ng walis, maglinis ng bahay, magusot ng damit, o kuminsan magsalita ng hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang dapat tayo. Sabi nga nun, isang ninong doon sa kasal, meron daw pong magandang formula dyan para walang away ang mag-asawa. Arvin, yung lahat ng ayaw ni Jonah, yun ang gagawin mo. Ayaw niyang gawin. Kung ayaw niya magluto, ikaw magluluto. Kung ayaw maglaba, ikaw maglalaba. Kung ayaw maglinis, ikaw maglilinis. O di ba pag ginawa mo na kung sa'yo walang away. Pero nasa inyo na yan, nasa mga tamang edad na kayo. Siguro alam niyo na kung paano itataguyod yung pamilya pinapangarap. Okay? Sa isang relasyon daw, lalo na sa mga bagong kasal, kailangan daw yung LRT. Dito lang kayo sasakay, panatilihin nyo lagi tumatakbo, umiikot ang inyong LRT habang kayo makasama sa buhay. Huwag kayong gagaya doon sa LRT sa Maynila, masira-sira patigil-tigil. Yung LRT nyo, panatilihin nyo lagi tumatakbo. Alam nyo kung yung LRT? Love, respect, and trust. Tatlong salita lang na magiging gabay nyo sa pagharap nyo ngayon sa inyong bagong buhay bilang mag-asawa. Tapos, nasa gitna pa yung Panginoong Diyos, nakasisigurado ako, magiging matagumpay ang pagtataguyod ng Panginoon. Okay? O, talaga sigurado na, Arvin, Jonah, sure na. Okay, magsitayo po tayong lahat. Okay, para po sa mga magulang, sa mga ninong at ninang, at sa mga saksing narito ngayon, tayo po lahat, sabay-sabay, amin po yung ginagagalak. Ay harap sa inyo, sina Arvin at Jonah. Sa ating sambayanan, tanggapin niyo silang paspalan bilang mag-isang dibdib. Mula ngayon hanggang wakas. Okay, pwede na po magsiupo mga saksi maliban sa lahat. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving Bayan ng Indang, Lalawigan ng Cavite, bilang pagpapatunay, pinagtitibay ko ang pagtataling puso ng inyong pagtitipan at ipinapahayag ko na kayo ay mag-asawa. Pasalubungan po natin masigabong pa. Okay, at sa pagkakataon po ito, pwede na pong igawad ang unang legal na halik. Legal na legal. Pinugtungan ng legal. Babe, pagkat mo na. Okay. Ayan na. Sige. Ayan na. Sabay, napakabilis eh. 5 seconds baga. Yun, 5 seconds. Okay. Bilangan natin, sir. 5. Ay, dalawa pa lang. Isa ba? 2 seconds pa lang. Last one. Tagal-tagalin nyo naman. Bilangan natin. Countdown. Dali, countdown. Oh.
May nagsasana all doon. Hindi ka siya. Ayun, Rinaldo daw eh. Toto lang yun eh. Toto pala. Toto lang pala. Arvin and Yona Ferreira. Ay, Herrera na siya. Tubay saan? Wala. Wala. Nakatanan, gabi. Kanin to kano? Kay ano? Kay Jelly? Gabing-gabi na naman. Oo. Moment of truth. Nakapila na kami sa pagkain. Kakain muna. Iba talaga ang maagap sa masipag. Tingnan mo sila andun na. Uy, aba, kukuha muna ako. Ayan o. Kumuha na ako. Kala nyo ha. Ako. Ano mag-ina mo? Mag-ama? Ay, andun, kaambangan. Ayan o, may mga kumukuha pa ng pagkain. Ayan o. Kanya ng pestohan. Diyan muna kayo, kakain kami ha. Kain lang, tinerya. Ay, kain niya. Nakala ba yan? Bakit daw ang piyak sa lahat? Nasaan ba ang taga-refill? Mamaya. Ay, uwi na ako. Bye-bye. Hindi ako masyadong makapag-vlog, may music. Ayan o. Umuwi na ako kasi may live band. Nahihirapan ako mag-edit. Katapos kumain, go! Eto, bigay sa akin. Parang ang tingin sa akin ng inaanak ko ako ay lasinggera. Okay. Ganun lang naman kasimple, kasal sa bahay. Pero napaka meaningful noong sermon ng nagkasal sa kanila. Kung uunawain nila at sana isa puso nila at isa buhay nila, napakaganda. Napakaganda ng mga sinabi niya. O tingnan mo, ganyan na nag-aanak sa kasal. Nangangapit bahay lang. Daming sasakyan, no? Hanggang doon, ayun, no? Excuse me, nakapark doon. Ayun na ako sa bahay. Baka dito, nagkakantahan pa rin si tatay, hindi naman. Wait lang. Hours later. Yun o, kailangan pumunta sa bayan at
Kasi Henry naman ay pupunta sa ibaba daw siya at may assembly, may barangay assembly, attend daw siya. Gusto ko sanang pumunta, kaya lang kailangan importanteng attend daw siya. Yan, saan ba pwede? Dito na lang ako sa likod. Okay. Okay, pwede ba padiretso kay Dr. Romen? Nasasalang kumatin na ka-assembly meeting. May po yun lang. Oo. Kasi gusto ko sanang tanong, kaya lang importante nakabili ako ng tapos po yan. Ayun no, hindi ako umabot kay Doc. Nakaalis na daw, maaga daw umalis si Doc. Kasi mayroon yatang biglaan sa ano, may biglaang appointment sa ospital. Ay, problemang malaki yan. Titingnan ko kung ano, may gamot pa ba. Wala na yatang gamot si Kuya natitira. Pwede na ako. Medyo bumagsak ang moral ko dahil hindi ko inabot si Doc. Kailangan ni Kuya ng gamot. Anyway, wala na si Lord. Sorry Lord, sorry po yan. Bumili na lang ako nito. Regalo ulit para sa isang kasal na naman ulit. Mamaya pupunta ako. Ewan ko kung sasama si na ate. Pupunta ko dun sa kasalan ulit. At as usual, naiba naman. Binilang ko si tatay ng tinapay. Ang tinapay kasi yun. Kahit kumain ng kanin, maya-maya magtitinapay. Nandito na ako. Ay, na-traffic. What happened? Balik na lang ako. Few moments later. Ayan o, okay na andito ngayon sa may ibaba pa ng school namin. Kasi andun yung may kasal doon sa Senyeres kanina. Hindi na ako nakapunta dahil galing nga ako sa bayan. Diyan ko pinuntahan sa bahay nila. So okay, may kinuha lang dito. Napansin ko, may resort pala rito. Tingnan nyo, kung may magtatanong sa akin, sasabihin ko wala. Kasi hindi ko alam. Hoy. Ayan o, sa tapat o. Lovely Villa Resort. Eto, yun yung mataas na yun dun sa likod. O, nakita nyo yung mataas na yun. Yun pala yung kanyang parang pinaka-pavilion. Ayun o, may mga guests. At itong nasa harap ay swimming pool. Hindi ko alam. Wait, pakita ko. Ayan o. Lovely Villa Resort. Na kung tatanong sa akin, kung may magtatanong sa akin kung saan yun, hindi ko alam kasi ayun o, may guest nila doon nasa taas. Oh. At nandito, kaya ko lang nalaman ay may kasabay ako ditong nag-aabang din ng tricycle. Doon daw siya, diyan daw siya nagwo-work sa 13. Meron din palang ganyan sa 13 sila. Ngayon, pumunta lang daw sila dyan dahil may guest at sila daw ay naglinis. Ito na, oh. Ayan, ay, punuan ng mga tricycle. Ayan, kaya nalaman ko na, tinanong ko kung magkano daw, magkano ang renta dyan. Ang sabi niya ay 10K daw, overnight 10K. Yan, siguro yung 10K dahil pasakay na siya siguro yung 10K na yun ay isang buong yan na, pati yung pavilion. Ang galing. Pati yung ayun yung building na yun. Yun ang problema. Pagdadaan ng tricycle puno. So hindi na ako makasakay.
Oo, ay wala pa namang masakyan, laging puno. Oo nga, nasa ibaba. Ay, baka doon makakasakay na ako doon. Oo. Ayan, oh, shoutout muna sa vlog. Oh, Kuya Ben. Ayan, oh. Ayan ang kinukwento ko minsan sa inyo na matyaga, nagpaparal ng anak, kaya ayan, mayaman na ngayon. O, tingnan nyo. Yan ang nagsabi sa akin na ang yaman ng tao depende sa mga anak. Pag marunong tumanaw sa magulang. O, yung mga anak niya talagang pinagmamalaki niya, hindi nag-asawa hanggang hindi nakakatulong sa magulang. O, tingnan mo nga naman ngayon ang buhay nila. Ang trabaho niya dati ay karpintero, di ba? O, karpintero. At ang asawa niya ay nagtitinda ng mga lutong pagkain doon sa tapat ng school, doon ang bahay nila. Kaya ayan, tingnan nyo sa katataga, napag-aral niya lahat ng kanyang mga anak. At ngayon, ayun o, ang laki-laki na ng bahay nila. Hindi ko palang napapasok, pero sa labas pa lang nakikita ko maganda. Maganda ang bahay nila. Ayan ang tularan nyo. Yung mga anak ha, tularan nyo yung ganyang anak nila. Kasi hindi pwede yung pinag-aral kayo pagkatapos mag-asawa ang anak kayo. Oh! Yan. Nandito na ako sa bahay. Ay, salamat sa Diyos. Oh, 'di ba binigyan na kita ng pasalubong kanina? Oh, naubos na? Ay, ang kiling naman. Nabusog ikaw. Ayan. Salamat. Thank you po sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Kahit po ako ay puro frustration ngayong araw na ito. At salamat naman. At yun, yung gamot ni Kuya. Medyo tanghina ako kanina kasi hindi nga ako umabot sa doktor, hanggang bukas na lang ng umaga ang gamot ni Kuya. Dahil kahapon dapat magpapareseta ako, hindi kasi pwedeng magpareseta nang walang appointment. So nagpa-appointment ako kahapon, hindi nagre-reply. Sabi ko siguro may problema yung SIM card ko. Ngayon, kanina nag-reply. Ayun, medyo na-late ako ng ilang minuto pa lang nakakaalis daw yung doktor, kaya hindi ako nakapagpareseta. So eto naman, meron isang taga rito din na pareho lang din ang iniinom na gamot, na yun, as usual, doon din ako lagi nakakahingi ng tulong. Ayan, pinahiram ako ng gamot. Actually yung una, hindi niya ako, sabi niya wag na daw ibalik, pero ngayon, dahil pangalawa na to, hindi nga basta-basta gamot at hindi nga basta makabili. So, ibabalik ko sa kanya to. Basta nakabili ako, sabi kasi sa Tuesday pa daw pwedeng magpareseta ng gamot. Yun. Naku, and salamat talaga. At yun naman pinuntahan kong kasalan ay sa bahay ko na pinuntahan. Ang reception ay dito sa Senyores, ay hindi na ako umabot. Kaya sa bahay ko na pinuntahan kanina. Doon ko dinala ang regalo. Okay, nako. Salamat sa inyong lahat. And shoutout po ulit kay Sir Jerry Soy TV and shoutout sa inyong lahat. Salamat sa mga tumutulong sa akin. Salamat sa mga silent viewers, sa mga organic viewers. Salamat sa mga super chatters. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, ako'y nagkakaroon ng pag-asa na makakasahod ulit ako. Wish ko lang, sana makasahod ulit ako. Dahil magpipiesta, yun, kailangan niya. Okay, hindi na ako mag-iisa-isa sa ngayon na alam kong mahaba itong video ko. Bye-bye na po. Bye-bye and God bless po. Ingat po tayong lahat. Like po and share. Thank you. Subscribe. Thank you po.